Ang bobobo. Okay, eto, galing to sa Net 25. Ayan, Net 25 yan ha. Galing yan sa inyo. May watermark ba? Di ba wala? Meron siya, pero it's heavily degraded. It means that this has been tampered with, the right protect has been broken, at may iniba. Ayan, ito yung vlogger ito doon sa sa LA. Oh, ito yung mga kasama nila Marlica. Sino pa 'yon? Yung mga nandun sa abroad. Ito yung nag-i-expose ng kung ano yung mga ginagawa ng administrasyon, lalo na yung kay FL, no? Yung First Lady Lisa Marcos, yung pagkasangkot niya doon sa Tantoco, no? Yung pagkamatay noon, no? Yung mga kokain na yan. So ito yun sila, yung pinagmulan ng mga balita. Okay? Kaya nalaman dito sa bansang Pilipinas. Ngayon, reaksyonan lang natin, no? Itong sinabi ni Attorney Den Chess, no? Attorney nga ba ito siya? Kasi kung ako ang dito sa mga pinagsasabi niya, parang naminusan ako ba, no? Minus na pagkabugado ito. Kumbaga, matalino sana ng bugado, pero pagdating na sa pagbablog, wala na na kumbaga na bobo. Oh, 'di ba? Kasi kanina intro niya, 'di ba, may bobo siyang sinabi. So, ibig sabihin, okay lang na mayroong mga words na bobo na naririnig siya. Okay. Dahil lumalabas ang sa bunganga niya, 'di ba? So ito, pakinggan natin yung kanyang sinabi muna ha, tungkol dito sa report na nakuha ng Net 25 doon sa Beverly Hills Police Department na na-broadcast ng Net 25 sa kanilang station. So nakarating sa kanya, so ito yung kanyang naging reaction ha. Pakinggan natin. Hello, Attorney Den Chess. Ang bobobo. Okay, eto, galing to sa Net 25. Ayan, Net 25 yan ha. Galing yan sa inyo. May watermark ba? Di ba wala? Meron siya, pero it's heavily degraded. It means that this has been tampered with, the right protect has been broken, at may iniba. Nakita nyo yan? That's the trail of the watermark na na-degrade. So nawala ng watermark. Okay? So inedit yan. Ito ang tampered na document na pinost ng Net 25. Kasi heavily degraded ang watermark. Again, the watermark is heavily degraded. It means that the right protect has been broken and the document has been tampered with. Malinaw yan ha. Malina daw, no? Ang kanyang pinangangatwiranan doon, yung watermark daw, yung watermark. Okay, sige, mamaya na natin to lagyan ng ng reaction. Tuloy muna natin yung pakinggan yung mga sinasabi nito. So now, tell me, Net 25, how did you get that document? Where did you get that document from? Okay, yun yung mga tanong niya, no? Kaya nagkaroon siya ng mga tanong na gano'n, kasi nga po, hindi niya inuunawa yung napanood niya na balita ng Net 25. Okay, sige, tuloy natin muna. Better question would probably be, from whom did you get the document from? At magkano bayad nila sa pag-post yan? You posted on your page is obviously a tampered document. Do you even know the legal implications of this? Huh? Like daw. Ikakasilan nito, Net 25. Nag-post kayo ng tampered document. Grabe. Mga major news outlets pa naman kayo. Aren't you supposed to have like a solid corporate forensic team that does this? Wala kayo yan. Sumakit ulo niya. Oo. Bobo daw, bobo, no? Oh, bobo daw mga Net 25. Okay, so ito, tuloy. Mayroon pa isang sasabihin. As what we discussed earlier, okay? So basically, if it's a soft copy document, it will have the watermark. Pag ipiprint mo yung watermark, pag walang watermark, digit yan. Okay? Pag ipiprint mo sa mamang watermark, it means that it is not a magic watermark and that the soft copy that you have is fake. Alright? And then,
Pag may nakita kayong mga anino ng watermark dyan, it means that the document has been tampered with and that the right protect has been broken. It's that simple. Ito naman ang ang reaction natin dito sa sinabi ni Attorney Den Chess, no? Ganito 'yan. Ah, dapat sa pag-post mo ng iyong report na 'yan, no, para hindi mahulog sa chismis, nilakipan mo sana ng mga ebidensya o ng mga witness. No? Kasi bugado ka eh, di ba? Ang isang bugado, alam niya yan, bago siya magsalita sa gitna, mag-publish ng kung ano mga bagay, lalo pa ito, no, i-divulge mo sa air, no, marinig ng public, dapat mayroong ebidensya. No? Kasi kung wala kang ebidensya, ipapakita mo yung papilis lang na yun, hindi mo pinakita kung sinong source mo, saan nanggaling, anong patunay mo, na doon mo nga kinuha yan, o baka gawa-gawa mo lang yan, o di ba? Doon kasi mahulog ang isip ng tao eh, dahil sa bunganga lang ang ay ebidensya mo, yung ginagawa mong paglalahad niyan. O, nagpakita ka nga ng papilis. O, hindi natin alam kung paano mo ginawa yan, di ba? Yun ang napapasok sa isip ng tao. Bagamat kahit totoo yung papilis mo, yan yung original, pero nung ipinablis mo sa public, wala ka namang patunay, wala ka namang patotoo, no? Katulad ng tanong mo kanina, sa NET 25, saan galing? Paano nyo nakuha? No? Kano binayad ninyo ba para gumawa ng ganyan? O, ganun na, naging konklusyon mo na ganun, di ba? Eto ba, pakinggan mo uli Kasi siguro nakinig ka, napanood mo, pero dahil sa mainit ulo mo, dahil sa narinig mong sinabihan ka ng fake news, uminit ka agad ang ulo mo, nawala yung pagkabugado mo, no? Nakalimutan mo abogado ka na, no? Nadaig ka ng emosyon. Kumbaga, mahinang klaseng abogado ka kung ako ang mag-distingge ng katauhan mo. O bakit? Dadala ka ng emosyon mo 'di ba? Sa emosyon mo, kakamali ka. So, hindi ka trusted na na abogado. Kung ako lang, opinion ko 'yan Okay. So, kung tanong mo kung anong patotoo ko, eto, yung patotoo ko. Eto ngayon, panoorin mo yung NET 25, report ng NET 25 kung paano nila isinagawa yung report na yon Okay. Eto, pasok NET 25. Ipaliwanag mo dito kung paano nyo nakuha yung report na yan na pinagsabihan kayo ng bobo nitong magaling kuno na abogado na ito na wala sa sarili. Okay? Natin yung report ng NET 25 sa kanilang nakuhang police report doon sa Beverly Hills o sa Los Angeles. Okay? Ito ang kopya ng kumakalat na report ng Beverly Hills Police Department kaugnay sa kaso ng pagkamatay ng negosyanteng si Paulo Tantoco sa isang hotel sa Beverly Hills noong Marso. Ito naman ang kopya ng record ng Beverly Hills Police Department na ibinigay mismo ng pulisya sa Net25 News na may petsang July 15. O yan, tandaan mo ibinigay ng Police Department, no? Ng Beverly Hills. Ayan, binigay yung pizza, no? Binigay sa kanila sa Net25. Doon galing yan. Tinanong mo kasi kanina kung saan galing, from where? Sabi mo kanina, di ba? From whom? Ito pa, tuloy. Kapansin-pansin ang pagkakaiba sa ibabang bahagi ng dalawang dokumento. Ayan comparison ang ginawa ng reporter, no? Ng Net25 sa paghahayag sa publiko. Ginawa ng comparison yung unang lumabas sa social media at saka yung nakuha nilang report din, police report. Sige, makinig ka, Kinig ka, Kalbo. Sa mga kumalat sa social media, binanggit sa incident report ang suspetsya na nasawi ang biktima sa drug overdose at ang mga nasumpungang paraphernalia na nakita sa lugar. Binanggit din ang sinasabing mga kasama ng biktima, kabilang si First Lady Lisa Araneta Marcos. Ang impormasyong ito, tinawag na fake news ng Malacanang. Ayan, dinig mo? Net25 ang nagsabi ng fake news niyan? Di ba sabi, ang kumalat sa social media, no, ay tinawag ng Malacanang na fake news. Di ba? Bagamat sinabi ng announcer yun kasi pinaliwanag niya, ipinahayag niya yung nangyari. Kaya yung mga report, mayroong ebidensya. Katulad nito, panoorin mo,
Panoorin mo tong ebidensya ng reporter na yon. Kung paano tinawag na fake news ng Malacanang report mo, yang ibinulgar mo, okay? Ang sinasabing police report na naipost sa Facebook ay isang malaking kasinungalingan. Minabuti ng Net25 News sa Kita mo? Kasi nungalingan daw. Sabi ng, sino yun? Alam mo yun eh, di ba? Oh, yan yung binabanggit mo kung sino yun? Clarissa? Oh, gumawa ka naman ng pangalan, nag-fake news ka na naman. Okay, ito, tuloy. Magitan ng mga correspondents na nasa Beverly Hills na alamin ang katotohanan sa dalawang report. Sa ipinadalang sagot ni Donna Kersey, record supervisor sa Beverly Hills Police Department, sinabi nitong hindi nila maaaring ibigay ang Death Investigation Report 25-11805 patungkol sa kaso ni Tantongo. Oh, ayan. Kita mo? Nakita mo? Kita mo yung report nila ng Net25. Merong patotoo, di ba? Sino yon? Sino yung may ID dyan? Teka, tingnan natin na. Sino yung may ID dyan, man? Ayan, oh, yan. Oh, Donna Kersey. Yan yung sa record supervisor. Yan, malinaw na yung correspondent ng Net25 nakipag-ugnayan dyan, sa police department ng Beverly Hills, no? Yan sa empleyado na yan, yan, employee spotlight nakalagay diyan, Ang pangalan si Donna Kersey sa record supervisor, no? Ganyan. Yan yung sinasabi mo from where, from whom, nakuha. Ayan na. Di ba? Ikaw, meron kang pinakita na ganyan. Saan galing yun sa'yo? May papakita ka? Sabi mo, doon sa intro mo, kung simulan natin yung pahayag mo, batay sa yung source. Resource person, sino yun? Ha? Tapos ngayon, ipinadlis mo sa public ng ganun, binigyan mo ng, dinagdagan mo ng mga istorya, no? Bunganga mo lang ang ginamit mong pang patutuo doon sa report mo. Ikaw lang ang nagpatutuo noon, walang ibang tao na nagpatutuo. Ito, Net25, nagbalita, tingnan mo. Di ba, kumpleto sa report? Ganyan pag nag-publish sa public. No, legit kasi ng mga publisher yan, legit kasi na network yang Net25, malaki yan. May mga correspondent yan doon sa iba't ibang panig ng bansa, no? Kasi nandun yung maraming mga member ng Iglesia ni Cristo na mga volunteer, no? Mga media practitioner, meron yan doon. Ikaw, saan ka kumuha? Diba? Hindi ka nga siguro nakipag-usap dyan sa pinagkunan nila na yan eh. Sabi mo nga, ano yan? Yung source mo lang eh. Sino yung source mo na yun? Hindi mo nga mabanggit. Eto nga, binanggit nga nila yung pangalan, no? Ng pinagkunan nila. Ganyan pag nag-report. Yung sa'yo, pinapatunayan mo na original yun, na tama yun, watermark ginamit mo. Anong maalay ng watermark dyan sa mga pinagsasabi mo na yan? Kahit na tama pa yung kinuha mo, kahit original pa yun, pero yung paraan ng pag-publish mo sa publiko ay hindi tama, mahuhulog ka talaga sa chismis, heresy. Diba? Bugado ka man kaya. Alam mo yan, diba? Sa bawat bagay na sasabihin mo, ipapublish mo sa publiko mo, dapat mayroong ebidensya, mayroong witness. Ayan, hindi 25, kahusay ng pagkabalita. Sinabihan mong Net25 ang nagbalita na fake news yung ano mo, yung report mo, yung pinahayag mo sa social media. Napakalinaw kanina, yung Malacanang, yung spokesperson ng Malacanang, yun yung nagpahayag. Nilinaw lang ng Net25, nagkaroon lang ng comparison. Binabanggit mo, ikakasira ng Net25. Nako, ikaw ang masisira dito. Abogado ka kasi, no? Malaman ng publiko, abogado ka na wala kang pinagkaabogaduhan. 'Di ba? Kaya dandahan ka sa pagsasalita mo, 'di ba? Ay na lang. Attorney, Den Chess. Lagi kitang pinapanood eh. Idol pa naman kita sa pagbalita ng mga ganyan-ganyan. Pero ngayon, parang napatunayan ko na parang chismoso ka lang pala eh. No? Giging chismis ka lang, di ba? Kasi, alam mo naman kung ano yung yung chismis, at saka hindi. Kahit tama pa yung sinasabi mo, may mga
kumbaga original yung hawak mo mga papilis, pero pag publish mo, pag salita mo sa publiko, pagpahayag mo sa mga tao na wala kang ipinakitang dokumento na saan kinuha yun, sino nagpapatotoo nun, mauhulog ka sa marites. No? Parang kahapon ko lang pinanganak dito sa mundo. O, tuloy pa natin ha. Panoorin mo mabuti itong balita ng Net25 kung gaano ka-accurate ito. Beverly Hills Police Department, sinabi nitong hindi nila maaaring ibigay ang Death Investigation Report 25-11805 patungkol sa kaso ni Tantongco. Sa halip, ipinadala nito ang PRA Incident Letter 2025-SDP-0460 na naglalaman ng halos kaparehong detalye. Ngunit wala ang bahagi ng tumutukoy sa cause of death at maging ang mga individual na inimbestigahan patungkol sa issue. O, yan, di ba? Comparison, ginagawa ng Net25 doon sa report mo na isinambulat. Tapos, itong report na naman na ipinahayag na naman ng Net25. Papilis mo at saka yung papilis yan. Nagkaroon ng comparison. Di ba? Bagamat magkahalintulad, sabi niya, pero merong hindi na ilagay. Naipaliwanag din doon kung bakit hindi magbibigay ng dokumento na parang ganun siguro sa'yo, na dokumento. Kung nakuha mo man na totoo yun, itong sa Net25, hindi na yung ganun. Pero pinahayag lang doon na magkapareho man ang format ng report, pero wala na doon yung nakasulat na may involvement yung tatlong witness doon, yung tatlong, ano doon, ano yung tawag doon? Yung person of interest doon na nakalagay, no? Na nandoon ang pangalan ng FL. Abogado kay, di mo naintindihan yung mga pinapanood mo. Sige, tuloy natin ito. Ang lakas mo pang magmura, murahin mo pa yung sa Net25, nako naman, isip-isip ka naman, no? Kaya nahiya yung buhok mo na tumubo sa ulo mo dahil doon sa tawag doon sa attitude mo. Nahiya pakita yung buhok. Okay, opinion ko lang yan ha. Oh, walang pakialam dito yung Malacanang at saka yung Net25 personal opinion ko yun. Sa nakita ko dito, naging reaction ko sa mga sinabi mo. Oh, dahil nagmumura ka, 'di ba no? Nakala mo napakagaling mo. Okay, pero sa akin wala, 70 klaseng abogado to. Marami akong abogadong mga kaibigan, pero ibang klase yung attitude, no? Okay, tuloy. Tapusin natin tong sa report ng Net25. Sa muli pakikipag-ugnayan ng Net25 News sa Police Department, sinabi ni Beverly Hills Police Department Detective Chris Coulter na Ayan, no? Meron pang police detective Chris Coulter. Ayan, no? Oh, hindi lang yung isa yung kanina yung police supervisor. Eto may detective pa na talagang patunay ng Net25 na yung kinuha nilang report legit. Ngayon sabihin mo peke. Ikaw magsasabi, no? Anong katibayan mo na fake o ano yung sabi mo altered o pwedeng magiging altered yun, pwedeng magiging ano pero hindi siya fake. Kasi ayan oh, tingnan mo yung watermark na nilagay. Hindi yan watermark, ang baga transparent na logo ng Net25, no? Yan, no? Yung parang transparent na yan. Nilagay yan ng Net25 sa papel na yan dahil sa exclusive report. Sila ang merong ganyang document. Kaya nilagyan ng Net25, ayan, no? O, kaya, kung titingnan natin, sa paliwanag niyan, hindi yan yung original. Pero ang pinagkunan niyan is original. Diba? Kasi tingnan mo, nilagyan na kasi ng logo ng Net25 na transparent. Ayan, naka-reflect on Net25. Ibig sabihin, pag-aari nila yung papel niya. Alam mo yan, bogado ka eh, di ba? Bogado ka eh. Oh, ito, pakinggan mo yung kumpletong report. Kung hanapin mo dyan yung watermark na sinasabi mo, wala dyan. Wala dyan. Hingin mo yung original doon sa Net25 na opisina. Kasi naka-file yan doon. Oh, di ba? Naka-file nila yan doon. Okay. Tuloy. Tapusin natin. Hindi sa kanila nanggaling ang nakabilog na bahagi ng paragraph at lumalabas na ito ay tampered o pinakialaman. Ito ha. Ito, ulitin natin. Ito sinabi ng Net25 ha. Ito, maganda to. Baka kasi pinagbibintangan mo yung Net25 eh. Na sila yung sabi sa'yo ng fake news guys. So ito, tuloy natin ha. Detective Chris Coulter na hindi sa kanila nanggaling ang nakabilog na bahagi ng paragraph at lumalabas na ito ay tampered o pinakialaman. Yon, sabi na Detective Coulter na yon na hindi galing sa kanila yung report mo, no? At lumalabas na iyon ay tampered.
Oh, 'di ba? 'Di ba? Ulitin natin ba? Medyo malabo ba para malinawan ng ulo mo, ang ulo mo na ano, kalbo. Detective Chris Coulter na hindi sa kanila nanggaling Ulit tungkol dito. sa issue. Linawin Sa natin. muling pakikipag-ugnayan ng .25 News sa Police Department, Yan. sinabi ni Beverly Hills Police Department Detective Chris Coulter na hindi sa kanila nanggaling ang nakabilog na bahagi ng paragraph at lumalabas na ito ay tampered o pinakialaman. Oh, kita mo? Yung may bilog na yun yung sa inyong report, 'di ba? Oh, yung sinerkilan. Oh, kasi siyempre pagkuha yan doon ng correspondent ng Net 25, din yan doon. Hindi lang na kumuha ng papel na pinadala lang, hindi, personal. Kasi batay doon sa report ng Net 25, no? So, nagpahayag pa yung si Detective Coulter na yun, na, hindi sa amin yan. Oh, yun ang tamang report. Sa'yo, saan mo kinuha yan sa'yo? Ha? Lakas-lakas ng loob mo mura ng Net 25. Sabi mo makakasira sa Net 25. Hindi gagawang Net 25 ng isang bagay na ikakasira nila, no? Ganyan yan, legit yan. Ikaw, nasa sayo yan, no? Yun siguro ang ikakasira mo. Oh, 'di ba? Marami pa naman sanang naniniwala diyan sa iyo ba na sa mga report mo, mga balita mo na pinapadala mo dito, pinopost mo sa social media, kinukuha din ng ibang mga kaibigan mo, mga vlogger, saka pinopost. Ikaw ang source nila eh, no? Diyan kasi abogado ka 'di ba? Ano ka diyan? Maganda yung position mo diyan eh. Taga ano ka yata diyan, ng mga basta yan, sabi mo, naipaliwanag mo dito. Napanood ko kasi yung mga vlog mo eh. Oo. Kumbaga, ikaw maganda yung trabaho mo diyan. Sa mga dokumento ka rin, sa mga papilis na mga legal, ano ka rin diyan, no? Mga document ang ginagawa mo diyan. Pero dito, sipyat ka, Bisaya man ka do, 'di ba? Oh, taga dito rin ako sa Mindanao. Oh. So, dito ako, Sultan Kudarat ako, Ilonggo. Oh, ikaw, Bisaya ka, Cebuano. So, konti lang yan, kakaintindihan tayo diyan. So, sipyat ka diya do. Ayaw pasangin li ang Net 25 nga nagabalitag fake news. Oh. Nung tagi pamatud-an nimo nang imuhang report, no, gitagaan nimo supporting papers sa dira sa nag-plus lang ka diya kung asa nimo gikuha na kinsang tawo naghatag sa imo, kinsang tawo nakaistorya nimo para mutuo ka ng imong mga tagapaminaw, di ba? Oh, tanawa dira sa Net 25, saktong report, di ba? Mo na mag-report. Oo. Nya ayaw ini mga bugo, o mga ano, bubo ingon nimo. Murag pa mura-mura ka pa, no? Minumura-mura mo pa yung kala mo napakagaling mo. So lumabas dito yung attitude mo, no? Nakita ng madlang people, nakita ng publiko. So ito naman ang ibinulgar ko lang. Ito lang naman yung baga ano ko lang, kumbaga pinahayag ko lang ba kasi pangit eh na yung ikaw ang paniniwalaan nila, siniraan mong Net 25, no? Ikaw paniniwalaan nila, ay di pwede yun. O, di ba? Katulad ganyan, pinuna mo yung Net 25, edi pinuna rin kita, di ba? Dapat pairalin dito kung ano yung tama, ano yung katotohanan. So ito, tuloy pa natin ha. Panoorin natin itong pahayag ni ano dito. Ng Malacanang dito ha. Tungkol sa pagsabi na kung sino talaga yung nagsabi ng fake news. So ito guys, panoorin natin yung pahayag ni Yusek Tuel Castro. May announcement lamang po tayo. Nakipag-ugnayan po ang Department of Foreign Affairs sa pamamagitan po ng Philippine Consulate in Los Angeles. O yan. Sila may source din. No? DFA. Sa pamamagitan ng DFA, sa pagkipag-ugnayan sa consulate ng LA. At sa kanilang nakuhang report, sinasabi po dito ang ilang bahagi at aking pamangkin. Some of the terms used in the purported letter were not in line with the BHPD's standard language and protocol. Oh, yan. BHPD would not include terms such as suspected to be drug overdose, suspected to be cocaine, and summoned to be PhD. O yun. Yung sa report mo kasi nandun, nakasulat. Dito sa kanila, wala. No? Batay doon sa report ni ano. So ito, tuloy natin. At with reference to Mr. Tiglau's post on the screenshot of a purported report surrounding the circumstances of the death of Mr. Paulo Bantoco in Los Angeles, the Philippine Consulate in Los Angeles had verified with the Beverly Hills Police Department on the veracity of the alleged report and found that the police report posted by Mr. Tiglau was altered. O yun, altered. No? Ibig sabihin, meron
merong pagbabago. Oh, parang gano'n, no? Okay. The altered letter contained terms that were not in line with the Beverly Hills Police standard language and protocol. Oh, yun. Narinig mo? Bugado ka rin kaya? Sige, tuloy. Nabanggit po natin noong nakaraang araw kung ano yung mga kanilang idinagdag na mga di umanong facts na hindi po talaga nakalagay sa nasa Narinig na natin. Narinig mo na rin kung ano yung tama. Di ba? Kung ano yung totoo. Oo. Kaya dapat bago ka mag-conclusion, bago ka magpasikat, kasi ang nakikita ko parang nagpasikat ka na lang eh. Na tinamaan kasi yung ano mo, yung pride mo nung narinig mo yung balita. Uy, ginawang piki yung ano ko, report ko ah. Uy, isipin mo, sumakit ang ulo mo. Oh, minom ka ng Advil. Sumakit ang ulo mo dahil dinibdib mo, dahil inisip mo na stress ka. Yung madlang people na lang nanonood natin, mga subscriber, mga taga-subaybay natin, taga-panood natin. Kayo na lang po comment sa baba. Basahin natin sa sunod na comment na content natin. No, na pagbablog natin yung mga comment ninyo. Okay? Okay. So, Seniors TV tayo. Nobs Vlog ang account natin. Salamat po. Ingat po tayong lahat.